Very orange kayo ang ating menopausal fashion distraction look dahil very orange din ang mga kaganapan ngayon na pinag-uusapan, pinagchichikahan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City, ang lamok, na kung saan na-late ako sa mga kaganapan ngayon dahil kanina pa talaga ako naghahanap ng mga pachika galore bitaw sa mundo ng beauty pageant, kaso nga nagkamang ang akong signal. Pasta jong hinaya mga karag-karagi sa apot ko. Pero dahil chismosa nga ako at lalaban ako para sa pangkabuhayan showcase, para sa Chismis with a Cause, nako itodo ko na to mga karag-karag. Nakita ko yung mga pasasing ceremony bitaw sa Miss Intercontinental 2025 na kung saan, huy, ganda ng pambato natin, no? Gwapa kay siya mga karag-karag. Bit na bit ko talaga yung beauty niya, tapos ang sexy, pak! Ang lawas, gwapa siya. Lami, bigaon kay lawas mga karag-karag. At dahil nga sa ganda ng kanyang katawan at sa ganda ng kanyang face look, na-trigger galore na naman yung nating kapitbahay nating taga Milky Way. Pastilan. Maloka ako. Tinabit talaga. Hiyang-hiya na naman kami. Sabi nila ay, the queen and the burikat ko no. Tinawag na burikat yung pambato natin dahil sa sobrang ganda at sobrang sexy. Tapos, wala sila kilati. As in, hindi ba sila kinidlatan? Sir galore nila. Yung hindi talaga nila matanggap ba na bakit hindi maubos-ubusan ng bitaw mga magagandang pambato ang Pilipinas. Kasi yung sa kanila, mas gwapa pa man si Kuragan Puriagaba. Laban self, laban. Dahil natawa talaga ako sa kanilang mga komento ba na kung saan dahil nung nakita ko din yung mga kalaban bitaw ng ating pambato sa Miss Intercontinental 2025, walang pag-ano, hindi naman sa panlalait mga karag-karag ha, kasi beauty pageant to, di ba? Mga tiguang nagnaw, yung mga kalaban bitaw ng ating pambato sa Miss Intercontinental Queen, very matured kayo ang ilang mga beauty. Nakaingon ko ba, anyari? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung standard na hinahanap ng Miss Intercontinental Organization. Wala akong alam. Comment down below mga karag-karag sa mga nauna sa aking dyan, mga chismoso at mga chismosa sa larangan sa mundo ng beauty pageant. Kung may alam kayo kung ano yung standard, ano yung hinahanap ng Miss Intercontinental Organization, comment down below. Dahil nung makita ko yung mga kandidata, bitaw, mura man ni silag nagminupus. Mura naman ni silag dagway ni Kuragan, nga tiguang na ba? Very matured kaayo ay. Or baka sa lang, pag picture lang, hindi saktong anggulo, kasi meron namang ganyan, di ba? Pero tiguang yung kay silag mga naong mga karag-karag. Kaya nung makita ko bitaw yung beauty ng kandidata natin, nakaingon ko, hala ko, sure win to ba? Kasi iba yung karisma niya, gwapa gyud siya. Hindi sa pagbubuhat ng bangko natin dahil pambato natin siya, pero gwapa gyud siya mga karag-karag. At yung mga kalaban niya, bilang lang talaga sa daliri. Yung masasabi nating, ay kani gwapa, wala jud, bilang lang jud. Hindi ko matandaan yung mga, si India, gwapa si India. Sino pa yung isa nakita ko? Ay, si Nigeria. Speaking of Nigeria, mga karag-karag, very hot seat siya sa Miss Intercontinental 2025. Dahil nga doon sa passaging ceremony na kung saan, di ba kita nyo, very orange si Kuragan. Of course, patatalo ba tayo kay Miss Intercontinental 2025 Nigeria? Bakit daw nag-orange ng buhok si Nigeria ba? Dahil dapat daw, kung sasali ka sa isang pageant, ito magandang diskusyonan to mga karag-karag. Bakit daw, kung sasaba ka sa isang pageant, bakit nagpakulay ka ng orange na buhok? Hindi naman daw to pang model na pa-audition or pang model na event. Beauty pageant daw to. So dapat mag-black daw. Kasi si Nigeria is very fashionista kayo siya mga karag-karag. Meron din akong isa nakitang kandidata na very fashionista. Parang kinopya niya yung menopausal fashion distraction look ko. Siya. Tapos itong si Nigeria mga karag-karag, sabi nila na dapat daw bumagay yung buhok ng kandidata kung sasabak siya sa isang pageant. Dapat yung black or blonde, yung mga ganun na mga pakulay, not orange, dahil hindi daw pasok sa standard yung
orange na kulay ng buhok. May ganon? May ganon? Hindi ko alam. Wala kong kaalam-alam kung may ano ba. May basihan ba yung pakulay ng buhok sa pagsasama ka sa isang pageant? So sabi nila, maganda naman daw sana si Nigeria, pero nasobrahan na daw sa pagiging fashionista na, hindi na naaangkop yung kulay ng buhok niya sa sinalihan niyang pageant. Ewan ko kung bakit naging big issue yung kulay ng buhok ni Nigeria. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ko. Para naman sa akin, magiging reaction ko, kung hindi ipinagbabawal ng organisasyon, why not kukulat? Depende na yan sa'yo kung ano yung gagawin mo para mag-stand out ka sa isang pageant, di ba? Kung walang bawal, push yan. Pero pag bawal, di sumunod tayo sa patakaran. Pero wala naman sigurong nilagay na mga pinagbabawal ang Miss Intercontinental Organization, kaya ganito ka-fashion si Miss Nigeria. Karag-karag, ano yung magiging reaction nyo na very, very jelly hemoglobin na naman ang ating mga Indonesia? We did it! Sa beauty ng ating pambato. At ano yung magiging reaction nyo mga karag-karag? Dapat nga ba na may hair coding na pakulay ng buhok pagsasabak ka sa isang papageant? Nako! Comment down below kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe ko rin karagan. Hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. Good night everyone and bye-bye.